Kumusta ka pagdating sa pera? Yung tipong may sweldo ka naman, pero parang may mali. Hindi ka naman magastos. Hindi ka rin pabaya. Pero bakit parang pare-pareho ang tanong natin buwan-buwan? Saan napunta ang pera ko? Kung pareho lang tayong kumikita, bakit iba-iba ang resulta? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, halos 3 lamang sa bawat 10 Pilipino ang may regular na savings. Sa parehong pag-aaral, lumalabas na ang pinakakaraniwang problemang pinansyal ng mga Pilipino ay liquidity, ang kakulangan ng pera para matustusan ang regular na gastusin. 3 sa bawat 10 Pilipinong adulto ang hindi kayang punan ang buwanang gastos kahit minsan sa isang buwan, at mas ramdam ito ng mga nasa class E. Mas nakakaalarma pa, ang halagang kailangan para punan ang kakulangan sa pera ay halos dumoble, mula 11,606 pesos noong 2019 hanggang 33,137 pesos noong 2021. Ibig sabihin, hindi lang kulang ang pera, mas mabilis ding tumataas ang halaga ng kulang. Kaya bumalik tayo sa tanong, problema ba talaga ito ng disiplina? O mas malalim na dahilan kung bakit parang laging kulang ang pera? Sa video na ito, hindi kita tuturuan kung paano yumaman. Hindi rin ito 5 tips para mag-ipon. Susundan natin ang galaw ng pera, mula sa ekonomiya, sa personal finance, sa negosyo, at sa marketing. Titignan natin kung epektibo ba talaga ang solusyon na matagal nang sinasabi ng mga pag-aaral at datos. At sa dulo, babalik tayo sa tanong, effective nga ba ang ginagawa natin sa pera? At totoo nga ba ang sinasabi ng mga pag-aaral? Ngunit bago natin makita kung alin sa mga payo at solusyon ang talagang epektibo, kailangan muna nating unawain ang totoong nangyari sa pera natin. Base sa economics, mayroon tayong tinatawag na purchasing power, ang halaga ng pera mo na bumili ng goods at services. Habang tumataas ang presyo ng bilihin, mas konti ang nabibili ng piso mo kaysa sa dati. Ito ay hindi basta numero. Ipinapakita nito na habang tumataas ang presyo ng pagkain, utilities at transportasyon, ang pera natin hindi tumatagal. Mas mabilis ang pag-akyat ng gastos kaysa sa pagtaas ng kita ng karamihan. Ngunit hindi lamang economics ang dahilan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas Consumer Expectations Survey, halos 30 to 33% lang ng sambahayan ang may regular savings. Ibig sabihin, marami ang walang matibay na emergency cushion. At ayon din sa survey, karamihan ng mga hindi nakakapag-save ay dahil mas nauuna ang pang-araw-araw na gastos at walang ekstra na pera sa hulihan ng buwan. Ito ang dahilan kung bakit marami ang napipilitang mag-utang kahit hindi nila gustong gawin. Hindi dahil sa bawi bad trip na gastusin, kundi dahil talagang kulang ang cash buffer nila. Isa pang malaking factor sa pera ng bansa ay remittances, pera na pinapadala ng mga OFWs sa pamilya nila dito sa Pilipinas. Ito ay malaking tulong at bahagi ng ekonomiya. Ngunit dahil kadalasan ginagamit ito sa pang-araw-araw na gastos, hindi ito palaging napupunta sa savings o investments na makakatulong palaguin ang pera. Marami ring pag-aaral sa behavioral economics ang nagpapakita na ang paraan ng pag-isip natin ay may direktang epekto sa pera natin. Isang konsepto na kilala rito ay mental accounting, kung saan inihihiwalay ng utak natin ang pera sa envelopes na may iba-ibang emotional value. Kapag nakakita tayo ng sale, promo o easy-to-spend options online, madalas gumagawa ang utak natin ng separate account para doon, kahit hindi ito bahagi ng long-term plan natin. Hindi lang isang dahilan ang kulang sa pera. Ito ay nagmumula sa sistemang pang-ekonomiya, kondisyon ng household savings, daloy ng remittances, at behavioral factors na hindi madaling mabago. Una, maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang financial literacy
ay may malaking epekto sa pagmamanage ng pera. Halimbawa, sa isang pag-aaral tungkol sa effects of financial literacy to saving behavior among young professionals in Davao City, nakita na may ugnayan ang kaalaman sa pera at kung paano nakakasave ang mga taong may sapat na financial understanding. Ibig sabihin, mas planado ang kanilang savings at financial decisions. Pangalawa, hindi rin sapat ang tradisyonal na notebook tracking. Sa Pilipinas ngayon, unti-unti nang nagiging bahagi ng araw-araw na buhay ang digital finance tools, gaya ng mobile banking, e-wallets, at apps na may rewards na tumutulong sa pagsusubaybay at pagpaplano ng pera. Base sa Financial Health Survey ng Digital Bank Association of the Philippines, mas lumalakas ang financial habits ng Pilipinong gumagamit ng digital banks kasi mas may emergency savings, mas malinaw ang financial planning, at mas mataas ang confidence sa long-term goals. Pangatlo, simple frameworks ang ginagamit ng financial planners para magkaroon ng structure ang pera mo. Sa Pilipinas, madalas nire-rekomenda ang 50-30-20 rule. Ito ay 50% para sa needs, 30% para sa wants, at 20% para sa savings or debt repayment. Ayon sa Metrobank, pwede itong starting guide para i-plan ang budget mo. At pwede mo i-adjust depende sa lifestyle or income mo. Hindi ito universal law, pero nagbibigay ito ng structure sa karamihan ng household plans. So ngayon, may mga tools, may mga strategies, may data, pero tanong pa rin, effective nga ba ang ginagawa mo sa pera mo? Epektibo ba ang sinasabi ng mga pag-aaral kapag sinusubukan sa aktwal na buhay? Dapat ba nating baguhin ang pananaw natin sa pera o ang sistema mismo? At kung may tamang paraan, ano kaya iyon? Kung gusto mong ipagpatuloy ang usapan na ito, i-comment ang tanong mo tungkol sa pera at mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang mga sumusunod na pagsisiyasat tungkol sa pera, ekonomiya at kung paano ito gumagalaw sa buhay ng Pilipino.